Hindi ilang gusali at establishmento ang napruan sa General Santos City ng 7.8 magnitude na lindol. Kasama sa mga napinsala ang dalawang palapag sa supermarket na ito sa Barangay Kalumpang. Mga kapuso, sa aking likuran, makikita ninyo ang isang supermarket na gumuho bunsod ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol kaninang umaga dito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. At kung makikita ninyo, dahil sa tindi ng impact, talagang bumigay ang pundasyon ng nasabing supermarket. Nakatagdang magsasagawa ng search and retrieval operation pa rin ang ating otoridad para tuluyan ng ma-rescue ang mga nasabing individual. May mga crack ang nakita sa mismong sangguniang panlungsod building sa General Santos City. Nasira rin ang harapang bahagi ng isang paaralan sa Barangay Nagaw. Nasira naman ang ilang sasakyan matapos malaglagan ng mga debris mula sa taas na isang gusali. Matindi rin ang tama sa mismong episentro ng lindol sa Sarangani. Ang tulay naman na nagdudugtong sa General Santos City papunta sa Sarangani, bumigay kaya tuluyan ng isinara sa mga motorista. Sa bayan ng Malapatan, may mga gusali at bahay na nasira sa lakas ng lindol. Sa Alabel, Sarangani, gumuho din ang ilang cottage sa Ladol Beach dahil sa lindol. Patuloy ang monitoring ng MDRRMO sa kondisyon ng mga residente at sa pinsala ng infrastruktura. Nanawagan rin sa mga residente na mag-ingat sa posibleng mga aftershocks. Naitala ang episentro ng lindol sa dagat malapit sa bayan ng Maasim, dahilan kung bakit itinaas ng PBOX ang tsunami warning. Yes, Emil, ayon sa PBOX, ang paggalaw ng Cotabato Trench ang naging dahilan ng Anibong piano na tinipa ang mga natapyas at nagkaalasan ng mga salamin sa bintana ng gusaling ito sa Matina Playa sa Davao City. Kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol kaninang pasado alas 7 ng umaga. Ang mga nabasag na salamin at debris ng gusali makikitang naglaglagan. Sa Matanao National High School naman dito sa Davao del Sur, bukod sa takot at pangambang dulot sa mga estudyante sa unang araw ng pasukan, may gusali pa sa eskwelahan na bumigay dahil sa pagyanig. Mga kapuso, ipakikita po namin sa inyo ngayon ang itsura ng isa sa mga gusali ng Matanao National High School na pinaluhod ng pagyanig kanina. Tuluyan ang hindi mapakikinabangan pa ang mga silid-aralan. Bumagsak ang mga kisame, sumayaw ang mga pader at nabaluktot ang mga poste at bumalik po sa lupa ang second floor. Buti na lamang hindi na po ginagamit ang gusaling ito mula po noong 2019 dahil una nang idineklara bilang structurally defective. Mga kapuso, ang gusaling ito, kung nasaan po ako ngayon, ang ginagamit ngayon ng mga mag-aaral. Hindi po ito kinakitaan ng anumang damages, kaya sa oras na ibalik na ang klase, ito pa rin ang papasukan at tuloy-tuloy ang magiging klase ng mga mag-aaral. Karon pa yun na igo. Sa General Santos City naman, hindi raw bababa sa 1 bilyong piso ang pinsalang dulot ng lindol. As to structural damages, naiulat kanina ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office, DRRMO, na at least ang kanilang estimated kanina ngayong mga alas 2, dyan sa mga 1 billion na damages. Merong 5 malls, merong 7 hospitals, 4 hotels, 5 schools, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, at saka 2 simbahan. And then, dyan sa airport din po ay merong structural damage. Dahil patuloy ang nararamdamang aftershocks, naghihintay pa ng go signal para makapagsagawa ng structural assessment sa lungsod. They are still waiting for a code signal from the City Disaster Risk Reduction Management Office and other concerned agencies na magbibigyan ng clearance sa kanila na pwede na pasukin yung mga buildings.